dito po sa issue ng mayor ng Bamban Tarlac na talaga ng mga, sabi ko nga dyan sa aking title, dapat na ba talagang tanggalin sa pwesto? Alam niyo po ba kung bakit ko sinasabi yan? Alam niyo po kung bakit ko sinasabi yan? Kasi gagamitin pa ito ng mga Duterte, gagamitin pa ito ng hakbang ng mautog. Hindi na ako magtataka. In the near future, baka ito pong mayor na ito magbigay ng permit sa hakbang ng mautog rally doon po sa Bamban Tarlac. Ako, naniniwala ako dyan, sigurado ako, under negotiation na yan. Meron lang mga namamagitan dyan para makapaghakbang ng mautog sila dyan sa Tarlac. Gagamitin nila yan. Alam niyo naman ang mga Duterte, ang mga kampo ni Duterte, talagang sasakmalin nila yung pagkakataon na yan. Bakit? Nakita niyo naman, pinagtatanggol nga ng mga pinagtatanggol na nga ng mga Duterte trolls kaya etong si Alice Go, o Alice Gu, dapat dito, mawala na to sa Bamban. Kasi, soon, magugulat na lang tayo. Magsasalita na yan sa hakbang ng mautog. Ganito na ba dito sa Pilipinas? Kapag ikaw ay in-check o merong lying in-check, ikaw ba gigipitin ng mga nasa gobyerno? Ayan, Ate Agnes, tung pala, no? Tama lahat ng mga pinagsasabi mo, dapat bumaba na yung Chinese na mayor na yan. Dapat tanggalin na yan sa lalong madaling panahon. Yun nga lang po, ang masaklap nga po dito, dadaan at dadaan sa due process. Pero ako, sigurado ako, meron nang namamagitan dyan para sa hakbang ng mautog rally sa Bamban Tarlac. At sasabihin nila, ginigipit ang mayor ng Bamban dahil hindi kaalyado. Ginigipit ang mayor ng Bamban dahil yung Pogo nahuli sa likod. Diba? Kaya, nako. Ito po yung balita dyan patungkol po sa mayor. Isa daw Chinese nationals na kabilang sa mga Pogo worker mula Bamban Tarlac ang na-report na kanina. Ang matanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Gu, binalikan ng GMA Integrated News ang kanyang pagkatakbo sa eleksyon noong 2020. Abante na natin ito.
Kita nyo katulad niyan. Yun pong likuran ng Bamban na Municipal Hall dyan sa Tarlac. Nagmukhang maliit yung Municipal Hall. Sa laki nung nagawang infrastruktura ng Pogo Hub na yan. Diba kunwari ikaw mayor ke, medyo magdududa ka na kagad, teka, ako yung dating may-ari nito. Tinayuan ng ganyang kalaking infrastruktura. Tinayuan ng ganyang kalaking Pogo Hub. Tapos, yung kasosyo ko dito, o yung dati kong kasama dito, 1.2 million lang ang asset netong Chinese na ito. Pati nga yung tax evasion, baka meron tong kaso kasi doon po sa pinakitang asset nitong Chinese na ngayon ay fugitive na, pinagahanap na rin ng batas, meron siyang gamit na 4 na passport at parang 3 yung peke. Ito pong Chinese na ito, nakapagpatayo ng ganun kalaki na Pogo Hub, gamit lamang ay 1.2 million na asset. Parang doon pa lang kagad meron ng meron ng foul. Parang doon pa lang meron ng mali. Pero hindi po nila ito napansin, hindi nila ito nakita. So dito na po pumapasok yung aking hinala na ginawang mayor talaga itong siya, kasi nga Pogo Hub, pinapasok ni Digong ang mga Pogo. So para po mas maging matagumpay ang kanilang negosyo na Pogo, na dati naman daw po talagang kasapi din dito sa Pogo business na ito, etong si Alice Go. Nung daw kumandidato siya, parang binenta niya na yung shares niya. Diba? Parang ito po yung katibayan na lang na kaya nila ginawang mayor si Alice Go dyan sa Bamban Tarlac para hindi masilip yung kanilang Pogo Hub, yung kanilang Pogo na negosyo. Kasi napakagandang pwesto nun. Ang Bamban Tarlac ay hindi naman po ganun na, kumbaga, parang liblib na lugar eh. Kung makikita nyo naman yung Bamban Municipal Hall, tapos yung likuran nun, parang palayan siya dati. Ngayon, ginawa ng Pogo Hub, di ba parang para sa proteksyon ng Pogo Hub sa likod ng Municipal Hall, kailangan nila na mayroong mayor dyan na maka-Pogo Hub. Kumbaga, maano sa Pogo Hub. O, kita nyo, napakaraming Chinese dyan na nagtatrabaho. Mga undocumented, illegal alien. Mayor ka, hindi mo nakikita, mayroong mga tao dyan, mga undocumented alien na dinudumog ang lugar mo ng mga Chinese. Hindi ka ba magtataka nun? Diba? Diyan nga sa Cagayan Diba, napansin, teka, parang dinudumog tayo ng mga Chinese student. Napansin nila. Diyan ba sa lugar ni Mayora Alice, hindi ba niya napansin na maraming mga pumupunta diyan na mga Chinese? Hindi ba siya lumalabas-labas diyan? Hindi ba siya naglalakad-lakad diyan? Alabang nagre-report sa kanya? Or meron mang nagre-report, syempre, dahil nga tropa niya yung may-ari ng Pogo, hindi niya syempre huhulihin, hindi niya syempre imbestigahan. Kasi may protection nga
from the mayor, etong Pogo Hub. Eto pa, isa pang balita, patungkol po dyan sa kay ano. Okay. Isa pang balita dyan, patungkol kay Alice Go. Sa tindahang ito sa Concepcion Tarlac, madalas bumili ang nooy teenager pa lang na si Alice Go. Kwento na may aking sa sabi niya, pamilya ko, bago ko man makikita si Alice ng kalapit na bayan ng bangka. Tatanong siya, kung ilang taon na siya, nagsinisipag pala siya. Pero ngayon, meron din kasama ang kaya kapit niya, kapatid niya, dahil nakatakunan ko na si Mika, sabi mo man, kapatid mo siya. Kaya sa naging tingin, sinado, ako, Oo. hindi ko po nakasama ko yung dalawang araw na namin sinisipag. Diba? Kausap si Mika, Alice Go, pero Saka isa pa dito, isa pa nakapagtataka dito, biruin mo 1986 siya pinanganak, nasa 38 years old na siya, wala man na maipakita kahit isang litrato ng kabataan mo dito sa Pilipinas. Ako nga, naundoy pa kami, sa Bulacan. Meron kaming mga litrato dito nung aking kabataan, meron kaming mga litrato dito nung ako bata pa. Kapag ako kinwestiyon, di ba, kunwari ko, kinwestiyon na yung iyong pagkatao, ikaw ay mayor ng iyong lugar, alam mo, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan ng kumbaga, hindi na yung ang sasagutin mo ay yung tanong ng mga senador. Sa kapakanan ng pagiging mayor mo sa iyong lugar, sa pagiging constituent, sa mga kapakanan ng constituents mo, diba parang ang dapat mo yata mas bigyan ng pansin na masagot ay yung tanong ng iyong mga constituents na ikaw ba talaga ay Pilipino o likas na Pilipino. Bakit siya wala siyang maipakitang litrato ng kanyang kabataan? Hinahanap ko yung litrato ko dito. Meron akong litrato dito nung bata ako, kaya lang nakahubo ako Hindi to pwede ayan, baby pa ako. Ayun, nakahubo ako dito. Hindi ko pwedeng pakita yan. Pero eto, diba, anak ng teteng, mayor ka? Naturingan kang mayor? Hindi ka makapaglabas ng katibayan na ikaw ay talagang Pilipino o ikaw ay kabataan na lumaki dito sa Pilipinas? Diba, kami nga mahirap lang kami, may mga litrato kaming naitatabi kahit naundoy pa kami. Tapos ikaw, nasan ba yung litrato ko dito? Umabay ako nun sa kasal. Inahanap ko Meron po akong litratong ganyan nung batang bata pa ako. Siguro mga 7, 8 years old or 9 years old ako nun. Kasi kung sa FB ko titignan mahihina ang wifi natin yung aking signal eto pakita ko sa inyo, kabataan pa ako niyan ilang taon lang ako diyan. Parang 20 o 19 lang ako dito o 18. May litrato ako na batang-bata pa ako niyan. Kita niyo kung ano itsura ko. Loko-loko ko dyan nung time na yan. Kaya lasing na ako dyan Kaya ganyan yung ganyan yung aking itsura dyan Meron akong mga litrato na nasa FB ko. Meron akong mga litrato ng aking kabataan. Di ba ganun Ganun tayo mga Pilipino, likas sa atin yun. Mga litrato natin nung bata tayo, di ba? Tinatabi natin. Tapos, para kapag kunwari, meron lang mga makaalala, merong mga magtanong,
Di ba? May ano natin na, o ako yan, ako yan. O. Eto, Pilipino talaga ako kasi ito yung litrato ko. Nandito ako sa Luneta, nandito ako sa SM North EDSA. Yan yung mga, kumbaga, magpapatunay talaga na ikaw, dito ka lumaki. Eto, merong mga nagpapatotoo na mga tao. May mga nagpapatotoo na mga taga-Tarlac na talaga daw legit. Na yan daw ay taga-Bamban. Pero, wala pong makapagbigay ng kahit isang litrato na makakapagpatunay na lumaki yan sa Bamban Tarlac. Bakit walang makapagbigay man lang ng kahit isang litrato na makapagpatunay na yan ay lumaki doon, na meron bang litrato man lang na na maipakita. Diba? Makakatulong pa sila sa ginagawang pagdinig sa Senado. Diba? Pwede nang masabi ng mga senador doon, nila Senator Risa Ontiveros, nila Senator Win Gatchalian na, oo nga, Pilipino nga, ito, merong litrato na nasa Bamban siya. Nalaking Bamban talaga siya. Wala, hindi ko makita yung litrato ko nung kabataan ko. Nung ako ay umabay sa kasal, wala rito eh. Hindi ko makita eh. Wala, hindi ko makita. O kaya yun. Diba, kunwari, tanungin ka, o Makmak, talaga bang ikay tumira sa Malaysia? Ikaw ba talaga ay nagtrabaho sa Malaysia? O, kung tatanungin kang ganyan, di ba? Ang importante, meron kang maipakitang ebidensya na ikay tumira talaga sa Malaysia. Ito. Katulad nito, sa pavilion, sa Kuala Lumpur, ayan yung asawa ko. Nasa pavilion Kuala Lumpur kami. Ayan ako. Talagang nagpunta kaming Malaysia. Ayan yung harapan ng fountain ng pavilion. Katibayan na ako'y nagpuntang Malaysia. Diba? Meron kang mailalabas na ebidensya. Diba? Yun ang maganda. Kaya lang dito, kahit na 1 milyong tao pa magsabi dyan na, ikaw ba ay nagtrabaho sa Malaysia? Ayan katibayan, di ba? Meron ako mapapakitang katibayan. Pero, kahit dito kay Alice Go, kahit lahat ng taga-Bamban mag-testify, taga-Bamban Tarlac yan. Pilipino yan. Pilipina yan. Kung wala namang ebidensya. Kasi kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mo ng magpapatunay. Paano kung walang maipakitang mga katibayan? Diba kung may family problem sila ng nanay niya sa ng tatay niya, diba kung sila ay kumbaga hiwalay na yung nanay tatay niya, diba? Kahit papaano, kung talagang nanay niya Pilipina, bakit hindi ang nanay niya ang idalhin niya dun sa Senado? Sigurado ako, diba? Tapos, ang problema, baka hingan sila ng DNA. Yun ang problema. Sa ngayon, wala pa rin siya ang public appearance. Pero, maraming taga-Bamban na nagsasabi, matagal na nilang kilala ang kanyang pagkain. Ang 71 anyong suspect, lalo ng Bamban, hindi ka na siguro sa ang gulang ka lang, ang ngayon ay kaya na. Alat pa po, ang mga ang mga sa Bamban. Sabi niya, mauli years po na mga humihingi ng ayuda. Para sa kanila, pinasasangkot ang issue ng mayor. Dahil kahit na nga, kapag may humingi sa'yo ng ayuda, binibigyan mo na 1 milyong piso Ganyan kang mayor, di ba? Kahit na sabihin mo, kada hingi ng ayuda, eto 1 milyon, ayuda ko lang sa'yo yan. Kahit na ganyan pa kagalante ang mayor ninyo. Kung hindi nga ito Pilipino at ito'y Chinese, di ba? Ang dapat yung patunayan, kung ito ba talaga ay Pilipina. Hindi yung kahit anong gawin nyo pong pagtatanggol dyan, kahit na sabihin nyo, yung mayor nyo nakipagbarilan sa West Philippine Sea. Kung yan ngay Chinese,
Chinese national na ginawang mayor ng Pogo. Walang kwenta yung inyong mga pagpapatotoo. Diba, stick to the issue tayo. Hindi yung kahit anong bait pa po niyan kung Chinese nga yan, hindi siya pwedeng mayor. Tinatanong pa ako na dapat tinatanong. Hindi naman tumalusig mo sa barangay labas na kanyang proyektong pamedical, dental, at documentation services at ilipin pa po ng release sa taas ng pusa. Nagpaliwanag po ng mga comment kung bakit pinagkakita ang medical time sa mga talagang po. Yung resident niya, yung pagkakaroon sa kanya na 8 minutes na ito wala din na nakikita yung paano recover sa recover para sa school noong magparitis mo noong 2021 kahit pa idineklara niyang 18 years na siyang residente ng Bamban. Maraming mga mas over sa first time kasi yung mga tao ito so sa tinawan ng citizenship, walang natanggap na reklamo ng Comelec ngayon kahit na kanyang kandidatura. Sabi naman ng isang opisyal mula sa provincial government, hindi sila pamilyar sa kampranting po. Aminado rin ang probinsya na hindi nila alam na ginagamit po ng illegal na Philippine Offshore Trade Operation o PUGO ang i-create na compound sa Bamban. Sa Bamban, gaba ng operasyon sa munisipyo habang patuloy ang buhay para sa mga residente kahit pa bago sa atensyong binibigay sa kanila. Ang Ramirez, Witness, Bamban. Diba? Sa totoo lang, ang Comelec po, hindi naman nila ma-trace yan Kasi nga, ang kailangan nga lang, kapag ikaw ay kakandidato, diba, na ikaw ay Pilipino, meron siyang birth certificate, di Pilipino siya, meron siyang ID, Pilipino siya, may ID Diba? Ganun lang naman, can read and write. Tapos ikaw, 1 year ka dapat na nakatira doon sa lugar na kakandidatuhan mo. Depende, di ba? Kung ilang taon, tunwari, ikaw ay governor yata, dapat matagal ka doon, parang 3 years o 2 years. Kapag mayor, 1 year. O kapag presidente yata, 10 years ba? Diba? Parang ganun Marami pong mga katiba. Ito, katulad niya, ako, magpapatunay lang ako. Ako po talaga, nakarating ako ng Kuala Lumpur, Malaysia. Nagtrabaho doon. Ayan, I love KL. Alam na alam ng mga nagpupunta ng Malaysia yan. Landmark yan. Kapag nakapagpa-picture, kapag ikay nagpunta ng Malaysia, tapos wala kang picture na ganitong I love KL, parang hindi ka pumunta ng Kuala Lumpur, Malaysia. Ang trabaho ko po doon ay barista. Ayan. Ako po'y gumagawa ng kape. Gumagawa ko mga latte, cappuccino. Yan po ang aking trabaho doon. Well, patotoo lang naman ang hinihingi. Alam nyo, maglabas lang ng maglabas lang ng katibayan siguro. Tapos itong issue na to. Ang problema, walang mailabas na ebidensya na siya'y Pilipina. Yun lang mga papeles lang niya, ganyan. Pero yun talagang makakapagpatunay na siya'y hindi Chinese, wala. Kaya nga sabi ko, kahit 1 milyong tao pa sa Bamban ang mag-testify, Pilipina yan. Kung walang supporting documents, walang supporting evidence, walang kwenta. Tapos ang issue to, di ba, kunwari, lumabas yung nanay ni Alice Go. Kunwari, lumabas na yung nanay ni Alice Go. Tapos, sinama niya sa Senado. Kaya lang, kailangan yung magpakita ng katibayan na kayo'y magnanay talaga. Ano ba ang katibayan na kayo'y magnanay? DNA. Kasi, ang kailangan nga na ipakita ay ikaw ay Pilipina. Kung siguro itong si Alice Go dumaan na lang sa naturalized Filipino na proseso, baka pwede pa Kasi yun palang mga naturalized na mga basketball player na ginagawa dati nating import noon,
tapos ginawa nating naturalized player dito sa Pilipinas, naging Pilipino na sila, tinanggap natin sila as a Filipino citizen, yung mga pinanglalaban natin sa FIBA, si Andre Blatch ba yun? Diba marami po dyan mga naturalized Filipino na nag-i-stay na rito sa Pilipinas. Yung iba nga nakapag-asawa na ng mga Pilipina. Ngayon, pwede pala silang kumandidato. Pwede silang kumandidato, local election lamang. Pero kung national na ang kanilang tatakbuhan, dapat local born Pilipino. Natural born Pilipino. Hindi naturalized. Kapag pala naturalized, pwede kang kumandidato kahit na mayor, pwede. Kung doon sana dumaan si Alice Gu, baka nakalusot pa siya eh. Kaya lang dito, nakaladkad na siya. Wala siyang naturalized papers. Dadaan yan sa Kongreso, dadaan yan sa Senado. Diba kung doon na lang siya sana dumaan, baka walang question sa kanyang pagkatao ngayon. Kaya lang kasi tatanungin din doon, bakit gusto mo maging naturalized citizen ka, ikaw meron kang negosyong pogo. Nito lang naman siya nakilalang negosyong pagbababoy, hog racing, o yung sa mga egg hatching. Nito na lang naman, itong magkakandidato na siya, nitong kampanyahan na. Diba kung doon siya dumaan sa natural na proseso, sa tamang proseso, wala sanang problema. Yan. Nangangamba pa ako dito, baka ito pong si Alice Gu magamit pa ng hakbang ng mautog. Baka sabihin, ginikipit ka ng gobyerno. Hindi ka kasi kaalyado. Baka yan pa makita natin. Baka magulat na lang tayo. Sa buwan ng Mayo, meron ng hakbang ng mautog, Bamban, Tarlac. Hindi malayo, di ba? Hindi malayo.